Maraming salamat, Secretary Pamintuan, ang ating champion ng Urban Luzon Beltway sa iyong pagpakilala sa akin. Maraming salamat din at congratulations, University President Nani Perez, sa iyong welcome at sa iyong pagkapangulo dito. At maraming salamat, Vice President Noli De Castro, dahil usually ang Presidente at Vice President hindi nagkakasama sa isang okasyon. Pero dahil importante itong ginagawa natin dito, nandito si Vice President Noli De Castro. Salamat rin, Congressman Dodo Mandanas, na kasama ko mula pang Maynila. Congressman dito sa distrito ninyo, sa iyong pagdalo dito sa ating pag-uusap sa Urban Luzon Beltway kung saan hindi ka pa gobernador ay malaki na ang ginawa mo tungkol dito. Binabati ko rin ang mag-ama, si Congressman Dong Mendoza at saka si Secretary Larry Mendoza. At siyempre, Mayor Di Macuja, maraming salamat sa iyong very kind welcome remarks. Naalala ko, nung pinaplano pa lahat nito, hindi pa nga ako presidente, hindi pa vice president. Senador ba ako or undersecretary, pumunta ako sa bahay ni Mayor Di Macuja para kumain ng breakfast doon na hindi imbitado. Naalala mo yun, Eddie? Okay. At gusto kong pakilala ang bagong press secretary, si June Ekban. At yung pinapawisan dahil sinabi ni Nani kailangan matapos ng Mayo yung inyong Bridge of Promise, si Vic Domingo, Secretary of Public Works. Tinatanong namin ni Noli De Castro kay Congressman Mandanas, ba't pa tinawag na Bridge of Promise yun? Kasi sabi ni Dodo, matagal nang pinapangako yon, ang tagal bago natupad. Kaya ngayon, kung matutupad ni Vic Domingo yung hinihiling ni Nani na maaga matapos, kailangan tawagin Bridge of Fulfillment. Sa inyong lahat, mga opisyal ng Batangas University, mga guro at mga estudyante, magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay natutuwa na nakaparito rito sa inyong universidad upang talakayin ang tinatawag nating Urban Luzon Beltway. Una sa lahat, kasi napakalaki ang papel ng Batangas Port sa Urban Luzon Beltway. At napakalaki ang papel ng dating Secretary of Transportation si Nani Perez sa pagkonsepto ng Urban Luzon Beltway. At naalala ko nga, nung panahon yon, inaayos din natin yung relocation. Kaya si Dodo, inimita pa ako doon. Dahil nga, siyempre gusto natin na humanitarian ang kaunlaran. Isang dahilan ko'y nasisiyahan ko bakit nakapunta dito, kasi hindi ako nakapunta nung na-install si University President Nani bilang Pangulo ng Batangas University. Kaya kahit na nahuli, nandito ako para bumati at mag-congratulate. At double ang congratulations kasi hindi pa ako nakapunta dito. Si Nani nagpunta na sa Malacanang dahil doon tinangkap na yung certificate ng deregulated status ng Batangas University. Malaki talagang karangalan sa akin, gaya ng sabi ni Nani, na yung sinimula niyang proyekto, lalo na yung Batangas Port, ay natupad sa ating administration. Kaya congratulations sa ating lahat. Nagpapasalamat din ako sa inyong University President dahil malaki ang tulong niya, kasama ni Larry Mendoza, nung EDSA 2. At pagkatapos ng EDSA 2, si Larry naging chief ng aking PNP at si Nani ay naging cabinet member ko noong January 2001. At malayo nang naabot ng Pilipinas
mula noong Enero 2001. Kayo mga estudyante, maliliit na bata pa kayo noon, 2001. Kaya palagay ko hindi nyo naaalala kung gano'n napakagulo yung panahon na yon. Wala pang 10 taong nakaraan. Yung bansa ay nasa dulo ng lubhang kaguluhan sa politika at pagkakabangkrote ng pananalapi. Nung panahong yon, ipit ang ekonomiya paurong. Konti lang ang namumuhunan. Konti lang ang trabahong linilikha. Ang utang ng pamalang sektor ay 3.6 trillion pesos, higit pa noon kaysa sa GDP na 3.3 trillion pesos lamang. At halos ubos ang ating dolyar. Panahon noon, mababa mga sweldo, mabilis tumaas ang mga presyo, at sa napakababang kita sa buwis, kulang ang puhunang ginawa para sa pagpalawak ng kalinga sa kalusugan, pag-ibayo ng edukasyon, at kailagang malinis na tubig at kuryente sa malalayong barangay. Sa miserabling eksenang ito, pumasok tayo. Hindi ko hinabol ang Panguluhan noong 2001, kundi hulog ng langit. Ngunit sa halip na umatras sa mahihirap na gawaing ito, we rolled up our sleeves, buo ang loob na mabaligtad ang landas ng Pilipinas. Nakatutok tayo parang laser beam upang maghatid ng tunay na resulta para pag-ibayuhin ang mga buhay ng mga karaniwang Pilipino. Bilang ekonomista, alam ko na upang mabawi ang pag-urong na ekonomiya, kailangan lagyan ng disiplina sa kaban ng bayan, palakihin ang ekonomiya, at mamuhunan sa tao at sa infrastruktura, gaya nga ng infrastruktura sa tinatawag nating Urban Luzon Beltway. Yung Batangas Port na nga, na sinimula ni Nani nung siya ay Secretary of Transportation, tinapos natin noong 2007.